nataranta ang Russia nang pabagsakin ng super missile ng Europe ang unang jet nito. Sa unang pagkakataon ay matagumpay na ginamit ng Ukraine ang isang European missile upang mapabagsak ang isang Russian warplane. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng United States sa patuloy na suporta nito, ay pinatunayan ng Ukraine na kaya nitong ipagtanggol ang sarili gamit ang makabagong teknolohiyang pandigma mula sa Europe. Pero ang tanong, ito na nga ba ang simula ng bagong yugto sa digmaan o isang senyales na may mas malaking pagbabago pa ang paparating? Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay nagpakawala ang Ukraine ng isang makapangyarihang European missile na matagumpay na tumama sa isang target ng Russia. Isa itong matinding mensahe kay Vladimir Putin na kahit may mga agam-agam sa magiging desisyon ng US pagdating sa suporta sa Ukraine ay patuloy na kayang pabagsakin ng bansa ang mahahalagang assets ng Russia gamit ang sandatang mula sa Europe. Samantala, noong March 11, unang iniulat ni David Axe, isang military correspondent ng Forbes, ang tungkol sa matagumpay na missile strike ng Ukraine. Ayon sa kanya, ginamit ng Ukraine ang isa sa dalawang SAM-T surface-to-air missile batteries nito upang mapabagsak ang isang warplane ng Russia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagamit ng Ukraine ang SAM-T upang mapatumba ang isang aerial target ng Russia na isang napakalaking tagumpay para sa depensa ng bansa. Kaugnay pa nito, habang nag-aalangan ng United States kung ipagpapatuloy ba nito ang pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine, ay pinatunayan ng SAM-T missile strike na may sapat pa ring kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang himpapawid nito gamit ang mga sandatang gawa sa Europe. Kinumpirma rin ng tagapagsalita ng Ukrainian Air Force na si Yuri Ihnat ang tagumpay ng pag-atake. Sa isang ulat mula sa United 24 Media ay sinabi niyang may isang kumpirmadong eroplanong nawasak. Dagdag pa niya, gamit ang SAM-T, napabagsak ang isang Sushka pati na rin ang ilang iba pang target. Gayunpaman ay hindi pa tukoy kung anong klase ng Su aircraft ang nasira sa strike. Kaugnay pa nito, maraming posibleng target ang missile na ito. Isa sa mga maaaring tinamaan ay ang Su-34 fighter jets ng Russia. Ang mga eroplano na ito ay pangunahing ginagamit upang magpakawala ng glide bombs o mga lumang Soviet-era bombs na binigyan ng wing kits upang lumipad ng malayo. Kahit hindi ito eksaktong tumatama sa target, ang ability nitong ilunsad mula sa malayong distansya ay nagpapahirap sa Ukraine na pabagsakin ng eroplanong nagdadala nito bago pa mahulog ang bomba. Posible rin na Su-27 o Su-35 ang napatumba. Ang Su-27 ay isang lumang fighter jet mula pa noong 1985, ngunit ginagamit pa rin ito upang magsagawa ng missile at bomb attacks. Samantala kung ang tinamaan ay isang Su-35 ay mas malaking balita ito. Ang Su-35 ay isa sa pinaka-advanced na fighter jets ng Russia na may kakayahang lumipad ng hanggang 1,485 miles per hour at may dalang mga guided munitions tulad ng KAB-500S satellite guided bomb. Ayon sa mga ulat, nasa 100 lang ang ganitong model sa arsenal ng Russia, kaya kahit isang pagkawala lang ay malaking dagok na sa kanilang Air Force. Kapag pinagsama ito sa posibleng pagkawala ng ilan pang Su-34 bombers, ay mas lalong humihina ang kakayahan ng Russia na umatake sa Ukraine. Gayun din naman ang SAM-T o Aster-30 SAM-T ay isang advanced surface-to-air missile system na ginawa sa France. Dinisenyo ito upang protektahan laban sa iba't ibang banta sa himpapawid, mula sa mga eroplanong pandigma hanggang sa mga drone at cruise missiles. Gawa ito ng kumpanyang Eurosam at kasalukuyang ginagamit ng France, Italy at Singapore. Sinimulan ng proyekto noong 1990 at inabot ng halos isang dekada bago ito sumailalim sa mga pagsubok noong 1999. Ngunit ang tunay na buong sistema ng SAM-T ay hindi lubos na nasuri hanggang 2005. Sa mga test na yon ay napatunayan ang bisa nito ng matagumpay nitong masapul ang isang C-22 aircraft sa taas na 22,965 feet at layong mahigit 85,000 feet. Kaugnay pa nito, ang isang SAM-T battery tulad ng dalawang hawak ng Ukraine ay binubuo ng 6 na transporter erector launcher vehicles kung saan ang bawat isa ay may 8 missiles. Ibig sabihin, kayang magpakawala ng hanggang 48 missiles sa isang bugso. Bukod dito, ay may kasama rin itong command and control vehicle at isang Arabelle radar na isang advanced technology na kayang mag-scan ng himpapawid sa real time. Ang Arabelle radar ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng sistemang ito.
May kakayahan itong mag-scan sa layong 372 miles at kaya nitong matukoy ang mga paparating na ballistic missile o kaya naman ay ang mga Russian airplane na naglulunsad ng glide bombs. Ang technology na ito ay isang 3D phased array radar na may 4,000 element antenna at kayang umikot isang beses kada segundo. Dahil dito ay nabibigyan nito ng real-time image ang system sa bawat segundo. Kaya rin nitong subaybayan ang hanggang 100 na target ng sabay-sabay at magbigay ng command update sa 16 missiles ng sabay-sabay upang mabilis silang mapaputok kapag may banta. Ang missile na ginagamit sa SAM-T ay ang Aster 30 Block 1. Mayroon itong Advanced Seeker, Fuse at Directional Blast Warhead. Ang warhead na ito ay dinisenyo upang maglabas ng malalaking shrapnel kapag sumabog, kaya nagagawa nitong mabutas ang armor ng mga target at magdulot ng matinding pinsala. Ang bawat missile ng SAM-T ay may booster motor na may habang 7.5 feet at bigat na halos 750 pounds. Gayunpaman, kapag nasa himpapawid na ito, ay automatikong iniiwan ng missile ang booster nito. Kung kaya't ang mismong sandata na tumatama sa target ay may bigat na 242 pounds. May kakayahan itong lumipad sa layong 62 miles at umabot sa bilis na 3,131 miles kada oras na mas mabilis pa kaysa karamihan sa mga fighter jets ng Russia. Dahil dito kapag nagpaputok ang SAM-T ng sabay-sabay na 48 missiles ay wala nang pag-asang makatakas ang anumang eroplanong tatamaan nito. Samantala isa rin sa malaking kalamangan ng SAM-T ay ang pagiging mobile nito. Ang bawat missile launcher ay ikinakarga sa isang Renault 8x4 Kerax transporter na isang heavy-duty military truck na madaling mailipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ibig sabihin maaring iposisyon ng Ukraine ang SAM-T sa mga strategic location, pabagsakin ang mga paparating na eroplano ng Russia at agad itong ilipat upang maiwasan ang posibleng counterattack. Sa katunayan, ang SAM-T ay hindi lang isang ordinaryong missile system. Dahil ito ang European counterpart ng Patriot Missile Defense System na matagal nang ginagamit ng Ukraine upang labanan ang mga offensive ng Russia. Sa kasalukuyan ay tila mas lumalaki ang papel ng SAM-T sa depensa ng Ukraine, lalo na't unti-unting nababawasan ang mga Patriot missile batteries ng bansa. Sa mga nagdaang buwan ay nagawang pabagsakin ng Russia ang ilang Patriot systems ng Ukraine. At noong December 2024 ay matagumpay na natarget ng Russia ang 4 na Patriot batteries sa isang malawakang pag-atake. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, kabilang sa mga nasira ang radar, launchers at iba pang strategic equipment sa 146 na magkakaibang locations. Isinagawa ang pag-ataking ito gamit ang mga makapangyarihang Iskander-M ballistic missiles. Hindi lang rin ito ang unang pagkakataon na nawasak ang mga Patriot batteries. At noong May 2023, ayon sa Bulgarian military, isang Patriot radar array ang napinsala ng missile strike mula sa isang MiG-31K fighter jet ng Russia. Nasundan pa ito ng isang precision strike noong March 2024 kung saan tinarget ang mga Patriot batteries sa Donetsk at Odessa. Gayun din, noong July 2024 ay 2 Patriot systems sa Yuzhnoye ang nawasak din matapos ang isang high-precision missile strike ng Russia. Ayon sa Mer News Agency, nasa 30 Patriot systems na ang nawasak ng Russia simula noong December 2024. Ipinapakita rin nito na ang Patriot systems ay pangunahing target ng Russia, kung kaya't nagiging mas mahalaga para sa Ukraine na palakasin ang depensa nito gamit ang SAM-T. Dahil sa mga pagkatalong ito ay lumalabas na maaaring kailangang palitan ng Ukraine ang mga nawawalang Patriot systems ng SAM-T batteries. Sa kabila ng kakulangan ng suporta mula sa United States ay ipinapakita ng mga European weapons tulad ng SAM-T na may kakayahan pa rin ang Ukraine na protektahan ang himpapawid nito. Bagaman maraming ulat tungkol sa bilang ng mga nasirang Patriot missile systems ng Ukraine ay hindi tiyak kung tama ang mga number na inilabas. Ayon sa Politico noong August 2024, may 5 pang Patriot systems ang ginagamit ng Ukraine, 2 mula sa US at 3 mula sa Germany. Ang ulat ng Mer News Agency naman ay base sa impormasyong mula sa Russian news agency na Novosti. Kaya may posibilidad na pinalalaki lamang ng Russia ang bilang ng mga nasirang sistema upang palabasing mas malaki ang kanilang pinsala sa Ukraine kaysa sa totoong nangyari. O maaaring ang ulat ay tumutukoy lamang sa 30 na nasirang Patriot missiles, hindi mismong missile systems. Ngunit sa huli ay hindi na ito ganoon kahalaga.
Ang totoo ay unti-unting nababawasan ng Patriot systems ng Ukraine at ang pagdating ng SAM-PT ay nagbibigay sa bansa ng panibagong depensa na napatunayan ng epektibo matapos nitong pabagsakin ng isang Su fighter jet ng Russia. Ang pagkawala ng ilang Patriot systems ay hindi ang pangunahing issue. Maaari naman kasing magpadala ng karagdagang supply ang US at mga kaalyado ng Ukraine sa Europe. Ngunit sa kasalukuyan ay nahaharap ang Ukraine sa magulong signal mula sa United States. Noong March 4 ay ipinatigil ni US President Donald Trump ang lahat ng military aid na patungo sa Ukraine. Kasama rito ang mga armas na kasalukuyang ibinabiyahe papuntang Kyiv, pati na rin ang $1 bilyong na pondong ipinangako ng US bago pa man siya maupo bilang Pangulo. Ang hakbang na ito ay inisip na paraan ni Trump upang pilitin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makipagkasundo kay Putin. Bukod pa rito, nagkaroon ng mainit na tagpo sa pagitan ni Trump at Zelensky sa White House kung saan parehong naging matigas ang kanilang paninindigan. Sa huli ay tinawag ni Trump na hindi nagpapakita ng sapat na pasasalamat si Zelensky sa tulong na ibinigay ng Amerika. 4 na araw matapos suspindihin ang military aid, ipinatigil din ni Trump ang pagbabahagi ng intelligence data ng US sa Ukraine. Malaki ang epekto nito hindi lang sa Kyiv kundi pati sa mga kaalyado nitong Europeans. Nang matiyak ng Russia na mahina ang kakayahan ng Ukraine na tukuyin ang paparating na pag-atake, agad itong naglunsad ng malawakang misil at drone strike laban sa Ukraine. Dahil sa mga pagbabawal na ito ay nagiging limitado ang kakayahan ng Ukraine na gamitin ang kanilang Patriot systems ng epektibo. Kahit makahanap man sila ng ibang mapagkukunan ng missile supply, ay mahihirapan silang i-deploy ito kung wala silang access sa intelligence data ng US na ginagamit upang bantayan ang himpapawid laban sa mga paparating na banta mula sa Russia. Sa kalaunan ay magiging halos walang silbi ang mga Patriot systems ng Ukraine. O maaring ganun na nga ang mangyayari kung hindi lang sa isang malaking pagbabago sa paninindigan ng United States. Subalit noong March 12 ay naganap ang isang mahalagang pagpupulong sa pagitan ng mga kinatawan ng US at Ukraine sa Saudi Arabia upang talakayin ang posibleng pansamantalang tigil putukan sa digmaan. Matapos ang 8 oras ng negosasyon ay nagkasundo ang dalawang panig. Natitigil ang Ukraine sa pakikipaglaban sa loob ng 30 days sa kondisyon na titigil din ng Russia sa pagsalakay sa parehong panahon. Ang kahandaang makipag-usap ni Zelensky ay tila nagpabago ng pananaw ng US kung kaya't matapos ang pagpupulong ay agad na inalis ang suspension sa military aid at intelligence sharing. Dahil dito ay muling bumalik ang supply ng mga armas mula sa Amerika at muling nagagamit ng Ukraine ang kanilang Patriot missile systems ng buo ang kakayahan. Ngayon ay nasa kamay na ni Putin ang susunod na galaw. Matutupad ba ang kasunduan ng pansamantalang tigil putukan o may bagong estratehiya na namang ihahanda ang Moscow? Pero isa lang ang sigurado, sa gitna ng lahat ng ito ay patuloy na magiging mahalagang sandata ng Ukraine ang SAM-T upang mapanatili ang kanilang depensa laban sa anumang paparating na banta. Sa ngayon ay mukhang pumapanig ang US administration kay Zelensky laban kay Putin. Ngunit ang tanong, hanggang kailan ito magtatagal? Sa nakalipas na buwan ay naging pabago-bago ang relasyon ng Ukraine at United States. Bagaman naibalik na ang suporta sa pamamagitan ng muling pagbibigay ng military aid at intelligence sharing, ay walang kasiguraduhan kung mananatili ito sa hinaharap. Isa ito sa mga bagay na tiyak na pinag-iisipan ni Zelensky matapos ang negosasyon para sa tigil putukan kasama ang mga kinatawan ni Trump. Kung tatanggihan ni Putin ang kasunduan ay maaring mapalakas nito ang posisyon ng Ukraine dahil ipapakita nito kay Trump na hindi handang makipagkasundo ang Russia. Kaya ang resulta ay posibleng mas maraming military aid mula sa Amerika, kabilang ang karagdagang Patriot systems at missiles. Ngunit may posibilidad ding gamitin ni Putin ang ceasefire talks bilang pagkakataon upang igiit ang kanyang mga kondisyon. Kung magmukha siyang leader na bukas sa kapayapaan, ay maaaring pilitin niya ang Ukraine na tanggapin ang isang kasunduang maaaring magbanta sa kanilang soberanya. Kung tatanggihan naman ito ng Ukraine, ay maaaring bumaliktad muli ang desisyon ng US at tuluyang mawala ang military aid na maglalagay sa mga Patriot system sa isang mahirap na sitwasyon. Dahil dito, ay posibleng itinuturing ng Ukraine ang SAM-T bilang kanilang plan B. Hindi pa tiyak kung alin ang mas epektibo sa pagitan ng Patriot at SAM-T systems, pero mas pamilyar ang Ukraine sa paggamit ng Patriot. Gayunpaman kung biglang mawala ang suporta ng US,
May malinaw ng patunay na kayang ipagtanggol ng SAMP-T ang himpapawid ng Ukraine. Isang bagay na pinatunayan noong March 11 sa matagumpay na missile strike nito laban sa isang Russian fighter jet. Subalit hindi pa ganap na nasusukat kung gaano kabisa ang SAMP-T kumpara sa Patriot, ngunit ang isang bagay ay sigurado, mas mainam ng may SAMP-T kaysa umasa lamang sa US at pagkatapos ay mawalan ng depensa kung sakaling humina muli ang kanilang suporta. Pero paano kung ang ceasefire talks ay magsilbing bagong simula para sa relasyon ng Ukraine at US? Kahit ano pa ang sagot ni Putin, may posibilidad na magpatuloy ang pagbibigay ng military aid ng Amerika na magpapalakas sa depensa ng Ukraine. Kung mangyari ito, ang pagdating at tagumpay ng SAMP-T ay hindi lang basta backup plan, isa itong game changer. Kaugnay pa nito, ayon kay David Axe sa kanyang ulat sa Forbes, kapag pinagsama ang dalawang SAMP-T units ng Ukraine sa kanilang kasalukuyang Patriot systems, ay aabot ito sa kabuuang 7 missile batteries. Sa teorya, sapat ito upang maprotektahan ang malalaking lungsod ng Ukraine mula sa mga atake sa himpapawid. Naaayon ito sa sinabi ni Zelensky noong April 2024 na kailangan ng Ukraine ng hindi bababa sa 7 Patriot systems upang matiyak ang proteksyon ng kanilang mga pangunahing lungsod. Sa panahong iyon ay umabot na sa 1,200 missiles, 8,500 glide bombs at 1,500 drones ang inilunsad ng Russia laban sa Ukraine sa unang 4 na buwan pa lang ng 2024. Ngayon na napatunayan ng SAMP-T na isa itong epektibong alternatibo, nagkakaroon ng panibagong lakas ang depensa ng Ukraine. Kapag isinama sa mga natitira nilang Patriot systems, ay posibleng maging pangunahing bahagi ito ng aerial strategy ni Zelensky laban sa patuloy na banta ng Russia. Samantala sa ngayon ay maaari nang gamitin ni Zelensky ang SAMP-T missiles upang mas marami pang eroplano at missile ng Russia ang mapabagsak. Malaking tulong ito upang mabawasan ang panganib sa mga lungsod ng Ukraine na patuloy na binobomba. Dagdag pa rito, kung mapapanatili ng Ukraine ang matibay na ugnayan nito sa US at Europe, posibleng mas marami pang Patriot at SAMP-T missiles ang dumating upang mapalakas ang depensa ng bansa. Hindi naman magiging problema ang suporta mula sa Europe, ngunit ang tanong, mananatili kaya ang suporta ng Amerika? Kahit makuha ng Ukraine ang perpektong senaryo kung saan aktibo ang parehong Patriot at SAMP-T missile systems, may isa pang seryosong suliranin, ang kakulangan sa supply ng missiles. Ayon kay David Axe, kasalukuyang nakakapag-produce ang Lockheed Martin, ang gumagawa ng Patriot missiles nang humigit kumulang 500 missiles bawat taon. Plano nitong pataasin ang produksyon sa 650 missiles kada taon, pagsapit ng 2027. Sa karagdagan, gumagawa rin sila ng isang missile manufacturing plant sa Germany, ngunit aabutin pa ng ilang taon bago ito maging operational. Kapag natapos ito ay tataas sa 750 missiles ang taon ng produksyon ng kumpanya. Bagaman malaking bilang ito, mabilis din itong mauubos kung isasaalang-alang na bawat Patriot launch station ay maaaring maglunsad ng 4 na PAC-2 missiles o 16 na PAC-3 missiles sa isang defensive operation. Kung patuloy ang matinding offensive operation ng Russia, ay maaaring hindi sapat ang bilang ng missiles na ginagawa ng Lockheed Martin. Samantala, mas malala pa ang sitwasyon para sa SAMP-T missiles. Noong 2022 ay nag-order ang France at Italy ng 700 Aster missiles, ang pangunahing bala ng SAMP-T. At noong March 2024 ay nadagdagan ito ng karagdagang 220 missiles sa isang kasunduan na kasama rin ang UK. Gayunpaman, karamihan sa mga missiles na ito ay para sa sariling rearmament programs ng mga bansang ito at hindi exclusive para sa Ukraine. Ang mga bagong missiles ay kadalasang ipapalit lang sa mga lumang Asters na naibigay na sa Ukraine. Maliban pa rito, matagal gawin ang mga Aster missiles. Ayon sa MBDA, ang kumpanya sa Europe na gumagawa ng mga ito, inaabot ng halos 2 taon upang makabuo ng isang Aster missile. Kahit na ginagawa ito ng maramihan, nananatiling isang malaking hamon ang mahabang panahon ng produksyon. Kung maubos ng Ukraine ang stock ng Aster missiles nito bago matapos ang 2025, ay baka kailangan nitong maghintay hanggang 2027 bago makakuha ng panibago. Isa pang suliranin ang mismong bilang ng SAMP-T missile systems. Bago pa ito ipinadala sa Ukraine, mayroon lamang 10 SAMP-T units ang France, habang ang Italy ay may 6. Isa mula sa bawat bansa ang naipadala na sa Ukraine, habang ang Singapore ay may 2 SAMP-T lamang at walang dahilan para ibigay ang mga ito sa Ukraine dahil kailangan nito ang depensa laban sa posibleng banta mula sa China.
Dahil dito, kung hindi sapat ang supply ng missiles ay maaaring ang mismong kakulangan ng SAMP-T systems ang maging hadlang sa depensa ng Ukraine sa hinaharap. Ngunit sa ngayon ay hindi pa ito ang pangunahing problema. Ang mahalaga ay nagawa ng Ukraine ang isang makasaysayang tagumpay gamit ang isang European super missile. Ito ang unang beses na matagumpay nilang napabagsak ang isang Russian warplane gamit ang SAMP-T. Sa kasalukuyan naman ay tila mas gumaganda ang relasyon ng Ukraine sa United States. At higit sa lahat na patunayan ni Zelensky kay Putin na kahit ang pinaka-advanced na eroplanong pandigma ng Russia ay hindi ligtas mula sa bagong air defense capabilities ng Ukraine. Sa pagtatapos, malinaw na ipinakita ng Ukraine na hindi ito basta-basta magpapatalo sa Russia. Sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan sa suporta ng US, ay napatunayan nila na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang himpapawid gamit ang makapangyarihang European weapons tulad ng SAMP-T. Ang matagumpay na pag-atake sa isang Russian warplane ay hindi lang simpleng tagumpay sa labanan, kundi isang malakas na mensahe kay Putin na hindi ligtas ang kahit anong advanced weapons ng Russia mula sa depensa ng Ukraine. Ngunit habang lumalakas ang depensa ng Ukraine, ay patuloy pa rin ang hamon ng kakulangan sa supply ng missiles. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan magtatagal ang suporta mula sa US at Europe, kaya kailangang maging matalino ang Ukraine sa paggamit ng kanilang resources. Kung magpapatuloy ang digmaan, ay maaaring dumating ang araw na kailangang umasa ng Ukraine sa sarili nitong kakayahan. At sa huli, ang laban ay hindi lang tungkol sa lakas ng armas, kundi sa tibay ng paninindigan. Patuloy na ipinapakita ng Ukraine na handa silang lumaban para sa kanilang kalayaan, kahit mahirap ang daan patungo sa tagumpay. Ang tanong na lang ngayon ay hanggang kailan tatagal ang laban at sino ang unang susuko?